Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagtatagpo. May mga pagkakataon sa buhay na parang naghahanap tayo ng Diyos sa malayo, sa mga himala, sa kakaibang karanasan, sa mga bagay na extraordinary. Para bang iniisip natin, kung makatagpo ko lang ang Diyos ng malinaw, maniniwala ako ng buo. Pero paano kung ang Diyos ay matagal mo nang nakakasama, hindi mo lang siya nakikilala? Naranasan mo na bang may taong araw-araw mong kasama pero hindi mo pa rin lubos na naunawaan kung sino siya? Hindi sa panlabas kundi sa lalim ng kanyang pagkatao. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. At dito binubuksan niya ang isang napakalalim na katotohanan. Ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay maaring makatagpo. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong mensahe, pagtatagpo. Mga kapatid, hiniling ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Isang simpleng hiling, pero puno ng paghahanap. Gusto niyang makita ang Diyos. Gusto niyang maranasan ang katiyakan. Ngunit ang sagot ni Jesus sa kanya ay may halong lungkot. Matagal na ninyo akong kasama. Hindi mo pa rin ako nakikilala. Ibig sabihin, ang hinahanap ni Felipe ay nasa harapan na niya. Hindi lang niya ito nakikilala. Ganito rin naman tayo, di ba? Hinahanap natin ang Diyos sa malayo pero naroon na siya sa malapit. Hinahanap natin siya sa himala pero naroon siya sa araw-araw na buhay natin. Hinahanap natin siya sa kakaiba pero nandoon siya sa karaniwan. Ang pagtatalaga ni Jesus ay malinaw. Siya ang mukha ng Ama. Sa kanyang salita, sa kanyang gawa, sa kanyang presensya, nakikita ang Diyos. Kaya ang tunay na pagtatagpo sa Diyos ay nangyayari sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ngunit hindi ito basta kaalaman. Hindi ito basta paniniwala. Ito'y relasyon. Makikilala mo siya kapag nakikipag-usap ka sa Kanya sa panalangin. Makikilala mo siya kapag pinapakinggan mo siya sa Kanyang salita. Makikilala mo siya kapag pinapayagan mong baguhin kaniya. At sinabi pa ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawa na aking ginagawa. Ibig sabihin, ang tunay na pagtatagpo ay hindi natatapos sa karanasan. Ito'y nagpapatuloy sa misyon. Kaya nga mga kapatid, ito yung malalim na katotohanan dito. Ang problema ay hindi dahil hindi nagpapakita ang Diyos.
kundi dahil hindi tayo handang makatagpo siya. Minsan kasi gusto natin ng Diyos na ayon sa gusto natin. Pero hindi tayo handang tanggapin ang Diyos kung sino talaga siya. Gusto natin ng Diyos na nagbibigay pero hindi tayo handang sumunod. Gusto natin ng Diyos na nagpapala pero hindi tayo handang magbago. Kaya ang tanong ay hindi makikita ko ba ang Diyos, kundi handa ba akong makatagpo siya at hayaan siyang baguhin ako. Dahil ang tunay na pagtatagpo sa Diyos ay hindi komportable. Ito'y nagpapabago ng buhay. Kaya nga mga kapatid, ngayong nasa panahon pa rin tayo ng Pasko ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayo ni Jesus sa isang personal na pagtatagpo. Huwag tayong makontento sa idea ng Diyos. Hanapin natin siya. Huwag tayong manatili sa kaalaman. Lumalim tayo sa relasyon. Maglaan tayo ng oras sa Kanya araw-araw. Makipag-usap sa Kanya ng totoo. Makinig sa Kanyang salita ng bukas ang ating puso at kalooban. At hayaan nating ang ating pagtatagpo sa Kanya ay magbunga ng pagbabago sa ating isip, sa ating puso, at sa ating pamumuhay. Dahil sa huli, ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito'y isang buhay na pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya nga, magnilay tayo, magtanong, magsuri ng sarili, kailan ko ba huling tunay na naranasan ng isang personal na pagtatagpo kay Jesus? At ano yung pumipigil sa akin na lalong lumalim dito? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, tulungan mo akong makatagpo ka ng personal sa aking buhay. Alisin mo ang aking pagiging manhid at buksan mo ang aking puso sa iyong presensya. Naway makilala kita hindi lamang sa isip kundi sa karanasan ng aking buhay. Baguhin mo ako sa pamamagitan ng aming pagtatagpo. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.